Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa unang pagkakataong nasilayan ni Amara Cruz si Ethan Mendoza, nakatayo ito sa harap ng kanilang klase sa marketing noong huling taon sa kolehiyo. Nakangiti ng may labis na kumpiyansa habang nagbibigay ng isang hilaw na presentasyon tungkol sa bottled water na di-umano'y magpapabago sa konsepto ng wellness. May kayabangan, maingay at bahagyang katawa-tawa. Hindi niya iyon nagustuhan. Ngunit nang muli niya itong madaanan sa kafeterya ng campus kinahapunan, kumindat ito at nagsabing, sa susunod, sabayan mo ako sa pagpepresenta. Isipin mo kung ano ang maaari nating magawa ng magkasama. Napailing siya. Pagkaraan ng 2 buwan, hindi na sila mapaghiwalay. Hindi kailanman naniwala si Amara sa mga kwentong tila engkanto hanggang sa iparamdam ni Ethan na parabang siya ay nabubuhay sa isa. Sa maraming aspeto, magkaiba sila. Siya ay matalas ang pag-iisip, sistematiko, at laging may 10 hakbang na nauuna. Samantalang si Ethan ay kaakit-akit, marunong umangkop, at isang mahusay magsalita na kayang magbenta ng kahit ano sa kahit kanino. Ngunit sa pagitan ng mga gabing ginugol sa pag-aaral at mga palihim na halik sa sulok ng aklatan, nakahanap sila ng ritmo na gumana para sa kanila. Napapatawa niya si Amara at napapaisip naman siya nito. Magkasama, malaki ang kanilang mga pangarap. Matapos ang pagtatapos, nakakuha sila ng trabaho sa isang maliit, ngunit mapangahas na ahensya ng pagbabrand sa Maynila. Isang lugar itong simple ngunit puno ng sigla. Kung saan ang mga empleyado ang gumagawa ng sarili nilang kape at kusang nagtatagal sa trabaho dahil sa pananabik sa susunod na proyekto. Namayagpag si Amara roon. Minahal niya ang enerhiya, ang estratehiya, at ang paraan kung paanong ang isang ideya ay maaaring magsilang ng isang ganap na kampanya. Ganoon din si Ethan, bagaman sa ibang paraan. Habang abala si Amara sa pananaliksik at pagbuo ng mga konsepto, si Ethan naman ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan. Mahusay siyang makipagkapwa sa mga kliyente, nakikipag-usap sa mga ekotibo, at alam kung kailan dapat magbanggit ng pangalan at kung kailan mananahimik. Bumuo sila ng isang maayos na tambalan. Hindi. Higit pa roon, isa silang napakahusay na tambalan. Pagkaraan ng 1 taon sa trabaho, inalok ni Ethan ng kasal si Amara. Ginawa niya iyon sa Luneta Park, sa ilalim ng isang punong cherry blossom na hitik sa pamumulaklak. Sumagot siya ng oo, bago pa man ito tuluyang matapos ang tanong. Simple ngunit elegante ang kanilang kasal, ginanap sa isang loft na naliliwanagan ng araw. May mga nakalitaw na pader na ladrilyo at mga puting bulaklak na nakalailay mula sa mga biga. Nakaupo ng tuwid at tila formal ang pamilya ni Ethan sa isang panig. Suot ang kanilang mamahaling kasuotan at may mga mukhang walang gaanong ipinahihiwatig. Malayong kabaligtaran ng mainit at masiglang grupo mula sa panig ni Amara. Matagal nang inaasahan ng mga magulang ni Ethan na mag-aasawa siya ng isang babaeng kaantig ng kanilang antas. Ibig sabihin, mayaman, may pinagmulan at mula sa mga prestihiyosong lugar sa Maynila. Wala si Amara sa alinman sa mga iyon. Ang kanyang ama ay isang retiradong kartero at ang kanyang ina naman ay isang mananahi. Ngunit minahal nila si Ethan. Minahal ang paraan ng tahimik nitong pag-aabot ng pera sa kanilang mga kamay, ang pagdadala ng mga grocery nang hindi na kailangang sabihan, at ang paraan ng pagtingin nito kay Amara na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Inakala ni Amara na nasa kanya na ang lahat. Nang siya ay magdalang tao 2 taon matapos ang kanilang kasal, labis ang tuwa ni Ethan. Araw-araw ay ipinaghahanda siya nito ng mga smoothie, at hinahalikan ang kanyang tiyan na parabang iyon ay sagrado. Magkasama nilang inayos ang silid ng sanggol. Pininturahan ang mga dingding ng malambot na berdeng kahawig ng kagubatan at piniling maglagay ng mga aklat kaysa mga laruan. Si Ethan pa ang nagmungkahing magbitiw siya sa trabaho kapag naisilang na ang sanggol. Hindi mo kailangang akuin ang lahat, wika nito habang marahang hinihimas ang kanyang buhok. Hayaan mo akong mag-alaga sa atin. Gusto kong ituon mo na lamang ang iyong oras sa ating anak. Nag-atubili siya.
Mahal niya ang kanyang trabaho, ngunit higit niyang minahal si Ethan. Kaya't pansamantala siyang huminto. Naging isang ganap na ina. Hindi niya iyon pinagsisihan, hindi naman talaga. Ang kanilang anak na si Lucas ay isang batang kayang gawing mas banayad ang mundo. Malalaki ang kayumangging mga mata, makapal ang kulot na buhok, at may ngiting kayang gawing tila pamilya ang mga estranghero. Pinuno ni Amara ang kanilang tahanan ng init, sariwang tinapay, maaliwalas na estante ng mga aklat, at halakhakang umaalingaw sa kusina. Mahaba man ang oras ng trabaho ni Ethan, lagi itong umuuwi na may dalang mga bulaklak o paborito niyang pagkaing kailan. Mayroon silang gabi ng pagdedate isang beses sa isang buwan. Marathon ng panonood ng pelikula tuwing linggo. Pagmamahalang may bukas na ilaw at tawanan sa dilim. Sa papel, perpekto ang lahat. Sa edad na 7, maayos ang kalagayan ni Lucas. Matalino, mausisa at magaan ang kalooban. Tumutugtog siya ng piano, mahilig sa mga dinosaur at itinuturing si Ethan bilang kanyang bayani. Paminsan-minsan ay nagbubuluntaryo si Amara sa paaralan nito, nagluluto ng mga cupcake para sa klase at nagpaplano ng mga handaan na may temang mga laro at sariling likhang dekorasyon. Kinaiinggitan siya ng ibang mga ina. Hinahangaan siya ng mga guro. Siya ang larawan ng isang babaeng tila nasa kanya na ang lahat. At si Ethan? Maayos din ang takbo ng kanyang karera. Nang mag-5 taon si Lucas, tinanggap niya ang alok mula sa isang mas malaking kumpanya. Ang Venture Incorporation. Isang moderno at nangungunang ahensya ng pagbabrand sa Maynila. Isang lugar na may mga pader na salamin, pribadong elevator, at mga corporate retreat sa ibang bansa. Akma siya roon ng lubos. Hindi kailanman ininda ni Amara ang pananatili sa bahay. Kilala niya ang mga pangalan ng mga kasamahan ni Ethan mula sa mga kwento nito tuwing hapunan. Siya ang katuwang sa pag-iisip ng kalahati ng mga estratehiyang ipinipresenta nito. Tinatawag pa nga siya ni Ethan na kanyang lihim na sandata at pabirong sinasabi na utang nito sa kanya ang mga promosyon. Ngunit hindi niya kailanman nakilala ang mga pinuno nito. Ni minsan ay hindi siya dumalo sa alinmang pagtitipon ng kumpanya. Sa tuwing may gala o paglalakbay para sa negosyo, sasabihin ni Ethan, nakababagot iyon, maniwala ka, at ngingiti na lamang siya, nagtitiwala. Ipinagkatiwala niya rito ang lahat. Ang kanilang apartment ay nakaharap sa East River. Hindi man ang pinakamarangyang gusali, ngunit po ng liwanag at saya. Tuwing katapusan ng linggo, pumupunta sila sa pamilihang bayan. Nakasakay si Lucas sa balikat ni Ethan, habang si Amara ay maihawak ng mga bulaklak. Palaging bumibili si Ethan ng mga mirasol para sa kanya, sinasabing ipinapaalala raw siya ng mga iyon. Matangkad, maliwanag at imposibleng hindi mapansin. Minsan, titingin si Amara sa paligid ng kanilang sala. Si Lucas na nakahandusay sa alpombra habang naglalaro ng mga dinosaur at si Ethan sa kusina na gumagawa ng kape. At may isip niya, ito na ang pangarap. Gayunman, paminsan-minsan, mapapatingin sa kanya ang matalik niyang kaibigang si Miranda nang may tahimik na pag-aalinlangan. Noon, sinasabi mong nais mong bumuo ng sarili mong bagay, wika nito minsang nagkakape sila. Tinawanan lamang iyon ni Amara habang pinapagpag ang harina mula sa kanyang apron. Oo naman. Ito ang binuo ko. Hindi na kumontra si Miranda, ngunit nanatili ang katahimikan nito. Isang katahimikang may iniwang bakas. Nang hapong iyon, punang liwanag at banayad na ugong ang bahay habang tinutupi ni Amara ang mga labada at umaalingaw ang halakhak ni Lucas mula sa kabilang silid. Ang lahat ay tila nasa tamang ayos. O iyon ang kanyang pinaniwalaan. Pagsapit ng gabi, kumalat sa buong apartment ang amoy ng manok na may rosemary, humahalo sa banayad na tugtog ng jazz mula sa speaker sa tabi ng bintana. Palipat-lipat si Amara sa kusina at hapagkainan, maingat na tinutupi ang mga napkin sa maayos na tatsulok. May bakas pa rin ng harina ang kanyang apron at nakapusod ang kanyang buhok sa isang maluwag na bun. Si Lucas naman ay nasa alpombra ng sala, abala sa isang madramang labanan ng mga dinosaur. Umatungal siya na parang isang velociraptor sa kaagad na itinuwid ang sarili. Sa totoo lang, hindi naman ganyan umatungal ang T-Rex. Malamang mas kahawig iyon ang tunog ng mga ibon. Ngumiti si Amara. Napakahusay, Professor Lucas. Eksaktong 6:45 ng gabi, marahang bumukas ang pinto.
Daddy! Sigaw ni Lucas bago pa man tuluyang umikot ang seradura, sabay takbo patungo roon. Pumasok si Ethan, may dalang portfolyo sa isang kamay at isang supot na papel sa kabila. Agad niyang ibinaba ang mga iyon upang saluhin si Lucas sa gitna ng pagtalon, saka ito itinaas ng mataas habang tumatawa. Isang halakhak na umalinggaw sa buong bahay. Narito ang paborito kong lalaki, sabi ni Ethan, iniikot ito ng minsan bago marahang ibinaba. Bumagsak ang mga kulot ni Lucas sa kanyang mga mata. May dala ka ba? Lumuhod si Ethan at kinapa ang laman ng supot na papel na tila ba iyon ay isang bowl ng kayamanan. Isang limitadong edisyong poster ng T-Rex, diretso mula sa mesa ni Ginoong Mendoza. Napasinghap si Lucas. May mga buto, kuko at ngipin. Pati ang maliliit nitong braso. Maingat niyang tinanggap ang poster na para bang isang mahalagang bagay, saka tumakbo patungo sa kanyang silid upang maayos itong maitala. Tumayo si Ethan at humarap sa kusina, may ngiting agad na sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw, wika niya habang tinatahak ang silid sa ilang mabilis na hakbang, ang pinakamagandang bahagi ng araw ko. Mahinang natawa si Amara nang yakapin siya nito mula sa likuran, ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Sinasabi mo iyan araw-araw. Dahil totoo iyon araw-araw. Sumandal siya rito, ninanamnam ang init ng yakap. Malapit nang maluto ang hapunan. Inihanda ko ang paborito mo. Manok na may rosemary at patatas na may bawang. Ipaalala mo nga kung bakit ako ang may magarang trabaho. Dapat ako ang umuwi sa'yo. Humarap siya rito, may bakas pa rin ng harina ang kanyang mga kamay at hinalikan ang pisngi nito. Dahil mahusay ka sa ginagawa mo. At medyo nahumaling ka rin sa mga makinang espresso ng kumpanya. Ngumiti ito. Inaamin ko. Sumulyap si Amara sa mesa. May lemon cake na nagpapalamig doon. Pinagpapala mo ako. Pinapadali mo naman. Nanatili sila roon ng ilang sandali, tahimik sa banayad na liwanag. Tila isang larawang nakapaloob sa gintong kwadro. Pagkaraan, nagsalita si Ethan, may naka-schedule akong tawag sa ibang bansa sa susunod na Biyernes. Maaaring kailanganin kong lumipad para sa katapusan ng linggo. Bahagyang nag-alinlangan ang kanyang ngiti. Isa na namang retreat. Tumango ito. Ganoon pa rin. Mahahabang pulong lamang sa malamig na mga silid. Wala namang mawawala rito kung hindi ako makadalo. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya iyon ginagawa kailanman. Sa halip, lumayo siya upang haluin ang niluluto sa kalan, magaan ang tinig. Malulungkot si Lucas. Pinaghahandaan pa naman niya ang mga kaalaman niya tungkol sa dinosaur para sa iyo. Babawi ako sa kanya. Tatawag ako, magpapadala ng isang nakakatuwang bagay, marahil ay magre-record ng kwento bago matulog. Bahagyang umiti si Amara. Matutuwa siya roon. Lumapit si Ethan sa kabinet, nagsali ng tig-isang baso ng tubig para sa kanila, at iniabot ang isa sa kanya. At ikaw? Ano ang gusto mong ipadala ko habang wala ako? Sandali siyang nag-isip. Marahil. Sabihan mo lang ako na namimiss mo ako. Lumapit ito at hinalikan ang kanyang sentido. Palagi. Nagpatuloy ang gabi na tila karaniwan lamang. Sabay-sabay silang naghapunan, masiglang ikinukwento ni Lucas ang tungkol sa bagong batang kaklase na nagsasabing hindi raw totoo ang Triceratops. Nagtawanan sila. Naglinis pagkatapos kumain. Tinulungan ni Ethan si Lucas na magsuot ng pantulog habang si Amara naman ay inayos ang sariwang kumot sa kama. At nang tulog na si Lucas, hinila siya ni Ethan sa kanyang mga bisig sa sopa. Parahang iginuguhit ang mga paikot na haplos sa kanyang likod habang pinapanood nila ang isang lumang pelikulang bahagya na lamang nilang naaalala. Ang lahat ay tila nasa tamang ayos. Halos. Sa susunod na kabanata, sa pag-alis ni Ethan para sa sinasabing business retreat, may isang hindi inaasahang mensaheng matatanggap si Amara na magsisimulang magwasak sa perpektong mundong matagal niyang pinanghawakan. At habang unti-unti niyang sinusundan ang mga bakas ng katotohanan, matutuklasan niyang may buhay si Ethan na kailanman ay hindi niya nakilala. Kaya abangan natin,